Malayo pa lang ay kita na ang taglay na kagandahan ng Tagaytay Highlands. Sa tuktok ng isang burol, may nakatindig na gusaling na babalot ng malamig na ulap, tila ba nagpapaalala ng nakaraang panahon. Ang Visconde Grand Hotel. Kung noon ay dinadayo ito ng mga mayayaman mula sa iba't ibang panig ng mundo, ngayon ay halos malimutan na ng mga tao. Ang grandiosong fasad nito, na minsang kuminang sa liwanag ng araw, ay nababalot na ng alikabok at putik, habang ang mainit na sigaw ng mga taga-silbe at tunog ng orkestra ay napalitan ng katahimikan at lagutok ng kahoy na sahig. Sa loob ng Grand Lobby, nakaupo sa isang lumang silyang yari sa mahogany si Don Teodoro Visconde, o Teddy, na ngayon ay 73 taong gulang. Sa kabila ng lumalalim niyang mga kulubot sa mukha, kita pa rin sa kanyang mga mata ang dating ningning ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa sandaling ito, ang ningning na iyon ay tila nababalutan ng lungkot. Sa kanyang harapan, may nakasinding kandelabra, isa sa ilang natitirang bagay na nagpapaalala sa dating karangyaan ng kanyang hotel. Mang Bert, tawag niya sa isa sa kanyang pinakamatagal ng tauhan. Ilan ang naka-check-in ngayong araw? Lumapit ang matanda na halos kasing tanda na rin ni Don Teddy. Isa, Don Teddy, isang walk-in guest na galing sa Maynila. Mag-iisang linggo daw siyang mananatili dito. Napabuntong hininga si Don Teddy. Noong araw, ang bawat kwarto ng hotel ay puno, hindi lang sa dami ng bisita, kundi sa mga sikat na personalidad na gustong magpahinga sa malamig na klima ng Tagaytay. Ngayon, bihira na ang dumaan dito. Kung hindi pa sa mga aksidental na walk-in na tulad ng bisitang binanggit ni Mang Bert, tuluyan na itong mababakante. Hindi na rin maaasahan ang online booking. Halos wala nang pumapansin sa kanilang website at ang social media presence nila ay tila nawala na rin. Isa na lang, isang bisita, bulong niya sa sarili habang pinapanood ang natutunaw na kandila. Ano ang nangyari, Helen? Ano ang nangyari sa lahat ng ito? Tahimik siyang nakatingin sa kandelabra, animoy kausap ang kanyang yumaong asawa. Si Helen, ang kanyang inspirasyon, ang dahilan kung bakit itinayo niya ang Visconde Grand Hotel. 2 dekada na ang nakalipas mula nang mawala si Helen, ngunit ang alaala nito ay nanatiling buhay. Noon, ipinangako niyang gagawin ang hotel bilang isang lugar ng pag-ibig, kapayapaan, at alaala ng kanilang mga masasayang araw. Ngunit ngayon, tila unti-unti na ring nalulunod ang pangakong iyon sa alon ng panahon. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang abogadong si Lauro, isang dati niyang kasosyo. Nakasuot ng mamahaling suit, lumapit ito sa kanya na may dalang mga dokumento. Don Teddy, sabi ni Lauro, sabay abot ng isang folder. Ito ang alok ng mga investors mula sa Manila. Sa tingin ko, dapat mo nang pag-isipan ito. Malaki ang halagang nakataya. Tiningnan ni Don Teddy ang mga papeles. Nandyan ang offer letter na may mga detalye ng halaga. Isang napakalaking halaga na pwedeng magbigay ng maayos na buhay sa kanya sa natitira niyang mga taon. Ngunit bago pa man niya maabot ang panulat, nilapag niya ito at tumingin kay Lauro. Lauro, alam mo ba kung bakit ko itinatag ang hotel na ito? Tanong niya, halatang mabigat ang boses. Hindi ito para sa pera. Hindi ito para sa negosyo. Itinayo ko ito para kay Helen. Para maalala ng bawat pumasok dito kung gaano ko siya kamahal. At ngayon, gusto mong ibenta ko na lang ito? Natahimik si Lauro, ngunit hindi nito tinigil ang kanyang pag-insist. Don Teddy, naiintindihan ko, pero hindi mo naiintindihan! Sagot ni Don Teddy, na ngayon ay mas mataas ang tono ng boses. Tumayo siya mula sa kanyang silya, hawak ang kandelabra na parang sagisag ng kanyang pangako. Alam ko, lugi na ito. Alam kong wala nang natitira sa kung anumang karangyaan ang dati naming tinamasa. Pero hanggat ako'y humihinga, hanggat ako'y narito, hindi ko ito ibebenta. Mas pipiliin ko pang malugi ng tuluyan kaysa sirain ang alaala ni Helen. Walang nagawa si Lauro kundi iwan ang mga papeles at lumabas ng hotel na may halong panghihinayang at galit. Naiwan si Don Teddy na muling nakaupo, tahimik na iniisip ang mga susunod niyang hakbang.
Bagamat malaki ang halaga ng alok, hindi iyon maikukumpara sa sentimental na halaga ng hotel. Ito ang kanyang huling piraso ng nakaraan, ang huling alaala ng pagmamahal na nagtulak sa kanya para bumuo ng ganitong lugar. Sa kanya, ang hotel na ito ay higit pa sa isang negosyo. Ito'y isang kwento ng kanyang buhay, ng mga pangarap na ibinahagi niya kay Helen. Ngunit sa kabila ng kanyang matibay na pasya, alam niyang hindi madaling ipaglaban ang hotel. Paunti-unti na ring nawawalan ng interes ang mga natitirang staff. Ang iba'y umalis na, habang ang mga natitira ay nagtitiis sa maliit na sweldo. Ang luma at halos sirang pasilidad ay nangangailangan ng malaking pondo para maayos. Hindi rin niya maikakailang sa edad niyang iyon, limitado na ang kanyang kakayahan para asikasuhin pa ang mga bagay-bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang kanyang determinasyon. Habang nagmumuni-muni, biglang tumunog ang lumang telepono sa kanyang opisina. Sinagot niya ito, at sa kabilang linya ay narinig niya ang tinig ng isang dating empleyado, si Mang Bert. "Don Teddy, may mga palaboy sa labas ng hotel. Ano ang gagawin natin?" Napabuntong hininga si Don Teddy. Sa gitna ng kaguluhan sa kanyang isipan, isang munting tanong ang bumuo ng ideya. Marahil, sa kabila ng naluluging negosyo, may pagkakataon pa rin siyang tumulong at gumawa ng pagbabago. Isang panibagong kwento na maaaring magpabago sa landas ng Visconde Grand Hotel. Sa gabing iyon, bumagsak ang malakas na ulan sa Tagaytay. Hinahampas ang mga bintana ng Visconde Grand Hotel. Madilim ang paligid, at kahit sa kalayuan ay halos wala kang makita kundi mga anino ng malalaking puno na umiindayog sa hangin. Sa kabila ng maingay na pag-ulan, tahimik ang lobby ng hotel. Nakaupo si Don Teddy sa kanyang paboritong upuan, muling nakatitig sa pamatay-sinding kandelabra na tila simbolo ng kanyang natitirang alaala kay Helen. Habang nagsasariwa ng nakaraan, napatingin siya sa pintuan. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay bahagyang tumama sa dalawang figura sa labas ng hotel, isang babae at isang maliit na bata. Parehong basang-basa ng ulan at nanginginig sa lamig. Sandali silang tumigil sa labas, parang nag-aalinlangan kung papasok o hindi. Napansin niya ang hawak ng bata, isang piraso ng karton na nakayakap sa kanya tulad ng kumot, at ang maliit niyang mukha ay halos nakalubog sa balikat ng babae. "Don Teddy," sabay lapit ni Mang Bert. "May mga tao sa labas. Mukhang wala silang masisilungan." Tumayo si Don Teddy, tinignan pang maigi ang mag-ina. May kung anong tumama sa kanyang damdamin, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, habag. Pinatuloy niya ang dalawa sa lobby. "Pasok kayo mga iho at iha. Basang-basa na kayo. Halika kayo sa loob." Pilit namang iniwasan ng babae ang tingin ni Don Teddy. "Pasensya na po, hindi po kami customer. Wala po kaming pera. Hindi rin po kami tatagal. Saglit lang ho. Kung maaari." Tumango si Don Teddy. "Wala akong sinasabi tungkol sa pera. Halika kayo rito. Mang Bert, pakitawag si Neneng, ipaghanda sila ng mainit na sopas." Dahan-dahang lumapit ang mag-ina. Nang makalapit na sila, napansin ni Don Teddy ang mga mata ng babae. Punong-puno ng takot, ngunit may bahid ng pag-asa. Ang bata naman, sa kabila ng lamig, ay masiglang kumakapit sa braso ng ina. Umupo ang mag-ina sa isang upuan, malapit sa fireplace, habang iniabot sa kanila ni Neneng ang isang tray ng sopas at tinapay. "Salamat po," mahina ngunit taos-pusong sabi ng babae. Nagulat si Don Teddy nang mapansin niyang maganda ang kanyang tindig kahit namumuti ang mga daliri sa lamig. "Ako po si Amara at siya naman po ang anak ko, si Sisi." "Sisi," ulit ng matanda, nakangiti. "Ilang taon ka na, iha?" Hindi sumagot si Sisi, pero ngumiti ito ng bahagya habang hinihigpitan ang hawak sa ina. Tumawa ng mahina si Amara. "Pasensya na po, mahiyain po talaga siya sa mga bagong tao. 6 na taon na po siya." Habang kumakain, unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Amara. Binanggit niya kay Don Teddy ang pinagdaanan nilang mag-ina. Isang malaking sunog sa kanilang probinsya ang tumupok sa kanilang bahay. Ang asawa niya ay nasawi sa aksidente
at mula noon ay nagpalipat-lipat na lang sila ng masisilungan. Dating guro si Amara, ngunit walang permanenteng trabaho mula nang mawala ng tirahan. Ang kanyang mga naipong pera ay naubos sa mga gamot para kay Sisi at sa mga gastusin nila habang nasa lansangan. Tahimik na nakikinig si Don Teddy habang nagsasalaysay si Amara. Sa mga tingin at pananalita ng babae, naramdaman niya ang tibay ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak, kahit wala siyang natitirang yaman o seguridad sa buhay. Sa puntong iyon, naalala ni Don Teddy si Helen. Noong panahon na sila'y wala pang yaman, noong panahong wala silang maipagmamalaking karangyaan, si Helen ang laging nagsisilbing lakas niya. Marahil, nakikita niya kay Amara ang isang piraso ng kanyang nakaraang buhay. Kinabukasan, habang nagkakape si Don Teddy sa veranda, natanaw niya si Sisi sa isang gilid ng lobby. Sa halip na maglaro o manood ng telebisyon, nakayuko ito sa isang lamesa, abala sa pagdodrawing, gamit ang lapis at papel na iniabot ni Neneng noong umaga. Napansin niyang maayos ang mga linya at tila may likas na galing ang bata sa sining. Minsan, tumitigil ito at iniaayos ang mga bulaklak sa vase sa harap niya, parang isang maliit na interior designer na abala sa paglikha ng kagandahan sa paligid. Lumapit si Don Teddy. "Ano ang ginagawa mo, Sisi?" Hindi tumingin si Sisi sa kanya, ngunit iniabot ang isang papel. Nakatitig si Don Teddy sa iginuhit, isang simpleng larawan ng hotel, pero punong-puno ng kulay at detalye. Sa gitna ng drawing, may dalawang figura, isang babae at isang matandang lalaking magkahawak kamay, nakangiti. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang kislap na pumatak sa kanyang mata. "Mukhang maganda ang nilalagay mong dekorasyon, Sisi," sabi niya, kahit alam niyang hindi ito sasagot. Pero sa halip na salita, isang mahina, ngunit matamis na ngiti ang ibinigay ng bata sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Don Teddy ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama. Ang init ng koneksyon, ang saya ng pagtulong sa iba nang walang kapalit. Ang malamig na hotel lobby ay tila nabuhay, puno ng kakaibang enerhiya. Sa mga sumunod na araw, naging mas abala si Amara sa pagtulong sa housekeeping. Si Sisi naman ay patuloy na gumagawa ng mga maliliit na proyekto. Nililinis niya ang mga mesa, binabago ang ayos ng mga halaman, at dinodrawingan ang mga piraso ng papel na inilalagay niya sa bawat kwarto. Wala mang sinasabi si Sisi, tila na ipapahayag niya ang kanyang damdamin sa mga galaw niya. Napansin ni Don Teddy na ang dating nakakatakot na katahimikan ng hotel ay napalitan ng isang uri ng buhay. Hindi marangya, hindi engrande, ngunit tunay. Habang pinapanood niya ang mag-ina, nagtanong siya sa sarili, "Ito na ba ang bagong simula ng aking hotel? O ito ang bagong simula ng aking puso?" Sa kabila ng kanyang edad, naramdaman niya na muling nabuhay ang parte ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Ang mag-ina na sa unang tingin ay mukhang dagdag gastusin lamang, ay naging simbolo ng kanyang panibagong layunin sa buhay. Sa mga sumunod na linggo, tuluyang natutunan ni na Amara at Sisi ang buhay sa loob ng Visconde Grand Hotel. Kung dati ay tila isang panaginip lamang para kay Amara ang muling makahanap ng masisilungan, ngayon ay araw-araw niyang nararamdaman ang maliit na saya sa bawat sulok ng hotel. Hindi na rin siya basta bisita, naging bahagi na siya ng operasyon ng lugar. Tuwing umaga, dinig ang mga mahihinang hakbang ni Amara habang tinatanggal niya ang alikabok sa mga lumang kasangkapan. Inikot niya ang bawat kwarto, sinigurong maayos ang bawat kumot at unan, at inayos ang mga kortina upang magpasok ng sapat na liwanag. Kung dati tila walang kabuhay-buhay ang hotel, ngayon ay dahan-dahan itong nagkakaroon ng maaliwalas na hangin na animoy isang bagong simula. Si Sisi naman ay laging nasa lobby. Minsan ay makikitang inaayos niya ang mga mesa, inuurong ng kaunti ang mga upuan, inaayos ang mga magazine na nakakalat, at pinapalitan ang mga bulaklak sa vase na nakapatong sa counter. Hindi na niya kailangang utusan. Tila likas na sa kanya ang pangangalaga sa kapaligiran. May kakaibang sigla siyang nadadala kahit hindi siya nagsasalita. Ang lobby na dating malamig at tila ba naghihintay na lamang ng pagtatapos ay nagmistulang isang tahimik na oasis, puno ng simpleng kagandahan
na dala ng mga munting kilos ni Sisi. Minsan ay naabutan siya ni Don Teddy na naglalagay ng bagong set ng mga bulaklak sa gilid ng front desk. Napansin niya ang maingat na paghawak ni Sisi sa bawat tangkay. "Ang husay mong mag-ayos, Sisi," bungad niya, napapangiti habang pinapanood ang bata. Tumingin si Sisi sa kanya at ngumiti ng bahagya. Hindi ito nagsalita, ngunit nagpatuloy sa pag-aayos. Napabuntong hininga si Don Teddy. Kung ganito lang palagi ang lobby, bulong niya sa sarili, malamang mas masaya ang mga bisita. Isang hapon, dumaan ang isang walk-in guest, si Ginang Marquez, na nagbakasyon mula Maynila. Dati na siyang naging customer ng hotel noong panahon ng kasaganahan nito, at sa pagkakataong ito, nagulat siya sa pagbabago. "Don Teddy," sabi ni Ginang Marquez habang iniabot ang bayad sa reservation, "may kung anong iba sa lugar na ito. Parang mas maaliwalas, mas masaya." Ngumiti si Don Teddy. "Talaga ba? Baka dahil sa bagong nag-aalaga ng aming lobby." Tinuro niya si Sisi na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak malapit sa pintuan. "Napansin ko rin, ang ganda ng ambience ngayon sa hotel," dagdag ni Ginang Marquez habang tumingin kay Sisi. "Tila mas welcoming." Hindi mapigilang ngumiti ni Don Teddy. Simula nang dumating ang mag-ina, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Kung dati parang pasan niya ang mundo tuwing gigising sa umaga, ngayon ay may maliit na dahilan para bumangon. Minsan ay nakikitang nagtutulungan sina Amara at Sisi sa paglilinis, at tila napapawi ang kanyang pag-aalala. Naging magaan ang kanyang pakiramdam sa presensya ng mag-ina. Tahimik sila, ngunit puno ng kabutihan ang kanilang mga kilos. "Amara," sabi niya minsang magkaharap sila sa dining hall habang nagkakape, "napakalaking tulong ng ginagawa mo dito. Huwag kang mag-atubiling magsabi kung may kailangan kayo." Ngumiti si Amara, hawak ang tasa ng mainit na tsaa. "Don Teddy, ang totoo, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kung hindi ninyo kami pinatuloy dito, hindi ko alam kung nasaan kami ngayon." "Minsan," sagot ng matanda, "ang kailangan lang ng isang tao ay magpasimula muli. At sa palagay ko, iyon din ang ibinibigay ninyo sa hotel na ito. Isa na itong bagong simula." Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring nakilala ni Don Teddy ang tunay na personalidad ni na Amara at Sisi. Napansin niya ang tiyaga ni Amara, ang kahusayan nitong magtrabaho kahit walang sweldo. Kahit mahirap ang pinagdaanan, halata ang determinasyon ng babae na bumangon muli. Si Sisi naman, kahit tahimik, ay may simpleng paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa kanyang mga drawings, sa maingat na pag-aayos ng mga gamit, at sa ngiti na tila nagsasabi ng salamat kahit hindi sinasabi ng mga salita. Minsan, dumaan muli si Ginang Marquez sa front desk habang papalabas. "Don Teddy, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Babalik ako dito sa susunod na taon. At sa totoo lang, gusto ko pa nga magdala ng ilang kaibigan ko para maranasan nila ang bagong ambiance ng hotel." Sa sandaling iyon, parang may naalalang mahaba't matamis na alaala si Don Teddy. Parang bumalik ang dating panahon. Ang panahon kung saan ang Visconde Grand Hotel ay hindi lamang isang gusali, kundi isang tahanan ng mga bisita, isang lugar ng magagandang alaala. Ngunit alam niya na hindi ito nangyari ng kusa. Ang lahat ng ito ay dahil sa dalawang estranghero na natagpuan niya sa labas ng kanyang pintuan, sa gitna ng ulan, na ngayoy tila nagdala ng panibagong sigla sa kanyang buhay at sa hotel. Malayo sa Tagaytay, sa loob ng isang magara at modernong opisina sa Maynila, nakaupo si Claudia. Sa edad na 38, hawak niya ang titulong Managing Director ng isang real estate development company na siya rin mismo ang nagtayo mula sa paunang puhunan ng kanyang yumaong ina. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, hindi maalis ang inis at pagkadismaya sa kanyang mukha habang binabasa ang ulat mula sa kanyang assistant. "Akala ko ba tapos na ito?" tanong niya habang nilalapag ang makapal na folder sa mesa. Ang nakatayo sa harapan niya, isang lalaking nasa edad 40, ay bahagyang yumuko. Si Lauro, ang dating abogado at kasosyo ni Don Teddy,
Ngayon ay kinasabwat ni Claudia upang maagaw ang Visconde Grand Hotel. "Claudia," sagot ni Lauro, medyo maingat ang tono. "Ginawa na natin ang lahat ng hakbang. Napadala na natin ang mga tao. Pero ano?" Singit ni Claudia, nakataas ang kilay. "Hindi mo ba naririnig ang mga balita? Ayon sa mga reports, dumadami ang customer nila. Paano nangyayari iyon kung sinira na natin ang reputasyon ng hotel?" Hindi sumagot si Lauro kaagad. Sa halip, umupo siya sa isa sa mga upuan sa harapan ng mesa ni Claudia, bahagyang tumagilid ang ulo at nag-isip. "May dapat tayong malaman. Alam kong may ginagawa silang kakaiba sa hotel. Hindi maaaring basta-basta bumuti ang kalagayan nito kung wala silang inuutang o binabayarang malaking pera para pagandahin ang serbisyo. Ang problema kasi," sabi ni Claudia, tumayo mula sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad-lakad, "hindi pa rin binibenta ni Don Teddy ang hotel. Paulit-ulit niyang tinatanggihan ang alok natin kahit mas malaking halaga na ang iniaalok ko." Napahinto siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang tanawin ng lungsod. "Kung ipagpapatuloy niya ito, mapupunta sa wala lahat ng plano natin. Naiintindihan mo ba? Kailangan nating maagaw ang lupa. Hindi natin maitatayo ang kasino kung hindi mawawala sa kanya ang property." "Alam ko, Claudia," sagot ni Lauro. "Pero maingat si Don Teddy. At ngayon, mukhang may bago siyang alas na nilalaban." "Ano?" tanong ni Claudia pabalik sa kanyang mesa. "Sino o ano ang alas niya?" Hindi makasagot si Lauro. Sa totoo lang, wala pa siyang malinaw na ideya kung bakit biglang bumalik ang sigla ng Visconde Grand Hotel. Kahit ano pa ang gawin nila, padalhan ng mga tauhan na magreklamo tungkol sa serbisyo, magpakalat ng chismis sa social media, tila laging may kasagutan si Don Teddy. At hindi lang iyon, may mga positibong komento mula sa mga bisita na dati hindi naririnig tungkol sa hotel. Parang may nangyayari sa loob na hindi nila matukoy. "Gusto ko ng sagot, Lauro," mariing sabi ni Claudia, muling sumandal sa kanyang upuan. "At kung hindi mo mahanap kung sino ang may pakana ng lahat ng ito, baka mapilitan akong humanap ng iba." "Bigyan mo ako ng oras," sagot ni Lauro, halatang nagpipigil ng inis. "Aalamin ko ang lahat." Sa Visconde Grand Hotel, walang kaalam-alam si Don Teddy sa plano ng anak-anakan niya. Patuloy lang niyang ginagawa ang alam niyang tama, kasama sina Amara at Sisi, at ang natitirang mga tauhan na unti-unting nanumbalik ang tiwala sa kanya. Bagamat hindi niya inaamin ng lantaran, alam niyang ang presensya ni na Amara at Sisi ang nagbibigay ng kakaibang inspirasyon, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga customer. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga mesa si Sisi sa lobby, napansin niya ang dalawang bagong bisita na kakaiba ang kilos. Palakad-lakad sila, nakatingin sa paligid, at halatang hindi talaga nakatuon sa mga amenities ng hotel. Lumapit si Amara upang batiin sila, ngunit halatang hindi sila interesado sa kahit anong iniaalok. Nang tanungin sila ni Mang Bert kung may maitutulong siya, umalis agad sila nang walang paalam. Napansin ni Don Teddy ang eksena mula sa malayo. Mukhang hindi sila totoong bisita, sabi niya kay Mang Bert nang mag-usap sila sa opisina. Ano kaya ang hinahanap nila? "Don Teddy, posibleng may kinalaman ito kay Claudia," sabi ni Mang Bert. "Alam naman natin na galit siya dahil hindi mo ibinenta ang hotel." Napatango si Don Teddy. "Alam ko, Bert, at sa tingin ko, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero hindi ko hahayaang sirain niya ang lugar na ito. Masyado nang maraming nawala sa akin. Hindi ko nahahayaang mawala pa ang natitirang alaala ni Helen." Sa kabila ng mga banta at plano ni Claudia, hindi tumigil ang muling pagbuti ng Visconde Grand Hotel. Unti-unti itong naging usap-usapan sa mga lumang kliyente at maging sa mga bagong turistang naghahanap ng tahimik na lugar. Ang dating malamlam na ambience ay naging maaliwalas at ang mga customer service feedback ay tila ba puro positibo na ngayon. Sa kabila ng lahat ng problema, nanatiling matatag si Don Teddy na tila nahahanap muli ang dahilan kung bakit siya tumayo sa harap ng hamon noong una. Si Claudia, sa kabilang banda, ay lalong nagngingit-ngit. Isang araw,
natanggap niya ang ulat mula kay Lauro. Mukhang may ginagawa ang mga bago niyang tauhan, sabi ni Lauro. Hindi ko pa matukoy, pero siguradong sila ang dahilan. Tao niya o hindi, gusto kong malaman kung sino sila, sabi ni Claudia. Ang tinig niya ay puno ng determinasyon. Kung hindi natin makukuha ang hotel sa mabuting paraan, baka kailanganin na nating gumamit ng ibang pamamaraan. Habang nagkakagulo ang isip ni Claudia sa galit at frustrasyon, ang Visconde Grand Hotel naman ay patuloy na umaangat. Sa bawat ngiti ni Sisi, sa bawat tulong ni Amara, at sa bawat matatag na desisyon ni Don Teddy, isang bagong kwento ang nabubuo. Isang kwento ng muling pagbangon, ng pag-asa, at ng pagtitiis sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang umaga, habang inaayos ni Sisi ang mesa ng isang bisita sa lobby, napansin niyang may binabasa ang babae sa cellphone nito. Isang video, at tila napapangiti siya habang pinapanood ito. Nang makalapit si Don Teddy para batiin ang guest, tinanong niya ito. Mukhang may magandang video kayong napanood, ma'am. Ano po ba iyon? Ito po, sagot ng babae. Iniikot ang screen ng telepono upang makita ni Don Teddy. Napadaan ako sa isang travel vlogger na nag-feature ng hotel ninyo. Ang ganda ng feedback niya. Sabi niya raw, kakaiba ang ambience, at napansin niya ang batang babae na tila may sariling diskarte sa pag-aayos ng kwarto. Yung anak niyo po ba yun? Napangiti si Don Teddy. Hindi ko po anak, pero parang anak ko na rin. Si Sisi, isang napakahusay at mabait na bata. Ipinakita ng guest ang video. Sa video, makikita ang isang kilalang travel vlogger na kilala sa kanyang mga candid at taos-pusong reviews. Binanggit niya kung paano siya nagulat nang makitang may batang nag-aayos ng mga bulaklak at hinahatiran siya ng ngiti tuwing nakakasalubong niya ito. It's such a hidden gem, sabi ng vlogger sa video. It's not about luxury, it's about feeling at home. And that little girl? She's just the cutest, making the place feel so alive. Napansin ni Amara ang video habang dumadaan siya sa lobby. Don Teddy, ano po iyan? Tinuro ni Don Teddy ang screen. Mukhang na-feature tayo sa isang travel vlog. Siguro kaya't dumadami na ang mga bisita natin nitong nakaraang linggo. Mukhang nagustuhan po talaga nila ang vibe ng hotel, sabi ni Amara. At si Sisi, abay celebrity na pala. Ngunit higit pa sa pagiging viral ng video ang epekto nito. Nagsimula ang bagong agos ng mga bisita, mula sa mga curious na travel enthusiasts hanggang sa mga pamilya na naghahanap ng tahimik at magandang lugar para makapagpahinga. Sa bawat araw, may mga bagong mukha na pumapasok sa lobby, ang ilan pa'y gustong makita si Sisi mismo. Ito po ba ang batang nag-ayos ng kwarto sa vlog? Tanong ng isang pamilya habang tumuturo kay Sisi. Siya nga po, sagot ni Don Teddy. At huwag kayong mag-alala, personally curated ang mga bulaklak at setup niya. Dahil dito, nagkaroon ng ideya si Amara na mas pagandahin pa ang atmosphere ng hotel. Napansin niya na ang mga bisita ay hindi lang naghahanap ng tahimik na kwarto, kundi ng kakaibang karanasan. Kaya naisip niyang magtayo ng isang mini art corner sa lobby. Sa tulong ng mga lokal na artist na kilala ni Amara noong nasa probinsya pa siya, unti-unting napuno ng kulay ang lobby. May mga canvas painting sa gilid, mga malikhaing pottery display, at kahit mga handmade postcards na pwedeng iuwi ng mga bisita bilang souvenir. Wow, parang ibang hotel na ito, wika ni Don Teddy habang iniinspeksyon ang bagong art corner. Kahit ako, gusto kong bumili ng mga postcard. Maraming salamat po sa suporta, Don Teddy, sabi ni Amara. Naisip ko pong mas magiging welcoming ang lobby kung may mga artworks na nagpapakita ng kultura at sining ng lugar natin. Unti-unti, ang Visconde Grand Hotel ay hindi na lang isang lugar para matulog. Naging sentro ito ng kultura at sining sa Tagaytay. Nagkaroon ng mga weekend art workshops kung saan maaaring magpinta ang mga bata habang hinahanap ng mga magulang ang kanilang tahimik na sulok. Nagsimula rin silang tumanggap ng mga guest artists na gumagawa ng live painting sessions tuwing hapon. At dahil dito, dumami pa ang mga bisita mula sa mga local art enthusiasts
hanggang sa mga banyaga na nais maranasan ang kakaibang charm ng hotel. Ngunit hindi lang ito simpleng gimmick para kay Amara. Mula sa maliit na art corner, nagbuo sila ni Don Teddy ng isang mas malalim na layunin. Sinimulan nilang tawagin itong Healing Through Art Program, isang serye ng art therapy sessions na tumutulong sa mga batang may special needs o kaya'y mga pamilyang dumadaan sa mahirap na panahon. Ang mga gawa ni Sisi, pati na rin ng iba pang bata, ay inilalagay sa isang espesyal na display bilang simbolo ng kanilang tagumpay. "Ang ganda nito, Amara," sabi ni Don Teddy habang nakatingin sa isang likhang sining ng isang batang bahagi ng programa. "Hindi lang tayo nagdadala ng saya sa mga bisita, tinutulungan din natin ang mga bata at kanilang pamilya na makahanap ng lakas." "Salamat po, Don Teddy," sagot ni Amara. "Hindi ko magagawa ito kung wala ang suporta ninyo. At kung hindi rin dahil kay Sisi, siya ang inspirasyon ko." Sa ilalim ng malamig na klima ng Tagaytay, bumalot ang init ng bagong sigla sa Visconde Grand Hotel. Hindi na ito isang ordinaryong gusali. Isa na itong tahanan ng sining, healing, at pag-asa. Mula sa pagiging halos limot na hotel, naging buhay ito muli, at lahat ng iyon ay nagsimula sa isang batang tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak, isang nanay na punong-puno ng dedikasyon, at isang matandang hindi sumuko sa kanyang pangarap. Sa mga sumunod na buwan, hindi maiwasan ni Don Teddy na maging mas malapit kay Sisi. Kung noong una ay tinitingnan niya lang ang bata mula sa malayo, ngayon ay madalas na silang mag-usap sa tahimik na sulok ng lobby. Hindi man masalita si Sisi, may kakaibang paraan siyang magpahayag ng damdamin. Isang araw, habang magkasama silang nakaupo malapit sa veranda, iniabot niya kay Don Teddy ang isang maliit na guhit sa papel. Isa itong larawan ng hotel, ngunit sa gitna ng drawing ay naroon si Don Teddy at si Sisi na magkahawak ng kamay. "Para sa akin ba ito, Sisi?" tanong ni Don Teddy, bakas sa boses ang emosyon. Ngumiti lang si Sisi, saka tahimik na tumango. Napabuntong hininga si Don Teddy habang tinitingnan ang larawan. "Parang anak na kita, alam mo ba yon?" bulong niya habang pinagmamasdan ng bata. Si Sisi ay tumingin sa kanya, walang sinasabi, ngunit sa mga mata nito ay mababanaag ang pagtitiwala. Nang sandaling iyon, naramdaman ni Don Teddy ang matagal na niyang hindi nararamdaman, ang koneksyon sa isang tao na hindi kailangang idaan sa salita. Samantala, naging mas aktibo rin si Amara sa pang-araw-araw na gawain. Nagsimula na siyang maging personal assistant ni Don Teddy, sinisiguradong nasa ayos ang mga schedule ng mga event sa hotel, at inaasikaso ang mga dokumentong matagal nang naipon sa opisina ni Don Teddy. Sa gitna ng kanilang abalang mga araw, nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap tungkol sa mga personal na bagay. Sa mga kwento ni Don Teddy, unti-unting nabuksan ang mga alaala ng nakaraan, mga panahon ng tagumpay, at mga pagsisisi. "Amara," simula ni Don Teddy habang nakaupo silang dalawa sa isang maliit na opisina. "Hindi ko sinasadyang baliwalain ang maraming bagay noon. Nang lumago ang negosyo, lahat ng oras ko ay napunta sa hotel. Ang totoo, maraming oras ang nawala sa akin at kay Helen. Hindi ko alam kung nasabi ko sa kanya kung gaano siya kahalaga. Ngayon, itong hotel na ito na lang ang natitirang alaala niya." "Don Teddy," sagot ni Amara, "mahalaga pa rin na narito ka at nararamdaman ng mga tao ang malasakit mo. Ang hotel na ito, kahit mahirap ang simula, ay nagiging bagong tahanan. At kung nasaan man si Helen, tiyak na masaya siya sa nakikita niyang ginagawa mo ngayon." Napangiti si Don Teddy sa mga salitang iyon. Sa kabila ng kanyang edad at mga pag-aalinlangan, naramdaman niyang muling nagkakaroon ng layunin ang kanyang mga araw. "Salamat, Amara," sabi niya. "Salamat sa pananatili mo rito." Masaya si Amara na unti-unting natatagpuan ang direksyon sa kanyang buhay. Kung noong unay tila wala siyang patutunguhan matapos mawala ang kanyang tahanan at asawa, ngayon ay nararamdaman niyang may halaga siya. Hindi lang bilang nanay ni Sisi, kundi bilang bahagi ng isang pamilyang muling binubuo. Ang pagtulong sa operasyon ng hotel, ang pagbabahagi ng ideya,
At ang pakikinig kay Don Teddy ay nagbigay ng bagong sigla sa kanya. Dito ko siguro dapat nararapat, madalas niyang isipin habang nag-aayos ng mga papel o kausap ang isang guest. Hindi nagtagal, napansin nilang dumami pa ang mga customer ng hotel. Hindi dahil sa malaking promotional campaign o mamahaling advertisement. Sa halip, dumami ang bumabalik dahil sa mga kwentong naglalabasan. Ang mga bisita ay nagkukwento ng masasarap na pagkain, ng personal na pag-aalaga mula kay Don Teddy at Amara, at ng kakaibang presensya ni Sisi na tila nagbibigay ng tahimik na saya sa lugar. Ang bawat papasok na bisita ay nakakaramdam ng tunay na malasakit. Hindi ito gawa-gawa lamang o peke. Alam mo, Don Teddy, sabi ng isang regular na guest, dito sa hotel na ito, hindi ko lang nararamdaman na parang customer ako. Para akong bahagi ng isang pamilya, kaya't pabalik-balik ako. Maraming salamat po, sagot ni Don Teddy. Iyan ang pinaka-importante sa amin, ang maramdaman ninyong welcome kayo rito. Habang patuloy na dumadami ang mga bisita, patuloy ring tumibay ang samahan sa pagitan ni na Don Teddy, Amara, at Sisi. Sa kanilang mga simpleng kwentuhan, sa bawat araw na magkasama, lalong nagiging makulay ang kwento ng kanilang buhay. At sa bawat bisitang pumapasok, alam ni Don Teddy na natutulungan niyang hindi lang itayo muli ang kanyang hotel, kundi pati na rin ang kanyang sariling pagkatao at pananaw sa mundo. Nagbukas ang bagong araw sa Visconde Grand Hotel na puno ng enerhiya. Sa kabila ng lamig ng Tagaytay, tila nagliliyab ang determinasyon ni na Amara at Don Teddy na mas pagandahin pa ang serbisyong ibinibigay nila sa kanilang mga bisita. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na napagdaanan nila, ang hotel ay muling nabuhay. Ngunit sa di kalayuan, may mga plano na namang gumagalaw. Mga balak na kayang magpabagsak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa Maynila, nagtipon sina Claudia at Lauro. Hindi sila natuwa sa balitang patuloy ang pag-angat ng reputasyon ng hotel. Paano nagkakaganito? Akala ko ba ginagawa na ng mga tauhan mo ang trabaho nila? Tanong ni Claudia, ang tono ng boses ay puno ng galit. Ginawa namin, sagot ni Lauro. Pero tila may mga tao roon na hindi basta-bastang natitinag. Kung ganon, sagot ni Claudia habang mariing itinulak ang isang sobre papunta kay Lauro. Kailangan nating gumamit ng ibang paraan. Ilang linggo ang lumipas at dumating sa Visconde Grand Hotel ang isang health inspector. Mukhang maayos at propesyonal ang kanyang kilos, ngunit mabilis ang kanyang mga mata sa paghanap ng kahit anong pagkukulang. Nang makarating siya sa kitchen, sinita niya ang mga kagamitan. Ito ba ang standard na gamit para sa isang hotel kitchen? Mukhang kulang sa mga tamang permit ito, sabi niya habang itinuturo ang isang lumang refrigerator. Naguguluhan sina Don Teddy at Amara. Sinubukan nilang ipakita ang mga dokumento, ngunit sa kabila ng kanilang maayos na pagsagot, naglabas ang health inspector ng isang folder na may mga dokumentong tila nagpapakita ng hindi rehistradong operasyon ng hotel. Ito ang mga record mula sa City Health Office, sabi niya, at lumalabas na hindi rehistrado ang kitchen operations nyo. Paano nangyari yan? Tanong ni Amara, halatang nababahala. Kumpleto naman ang mga permit namin. Teka lang, sabi ni Don Teddy, kinuha ang mga dokumento at maingat na binasa ang bawat isa. Peke ang mga papeles na ito. Ngunit hindi natapos doon ang problema. May ulat din ang inspektor tungkol sa palaboy na sinasabing naninirahan sa hotel. Nasa ulat na ang mag-ina, sina Amara at Sisi, ay hindi rehistradong residente ng hotel at dapat umano'y paalisin dahil labag daw ito sa regulasyon ng lokal na pamahalaan. Ang balitang ito'y mabilis kumalat at tila ba ginawang dahilan upang mabigyan ng ultimatum ang Visconde Grand Hotel. Ayusin ang lahat ng issue o mawawalan ng business permit. Isang emergency meeting ang ginanap sa lobby. Naroon ang ilang loyal na empleyado, si Amara, si Sisi, at ang ilang mga bisitang nakarinig ng balita. Tahimik sa simula, ngunit nagsimulang magsalita si Don Teddy. Alam nating hindi ito totoo. Alam nating may nagtatangkang pabagsakin tayo, pero hindi natin hahayaan ang kasinungalingan na manaig. Paano po natin mapapatunayan na peke ang mga dokumento? Tanong ni Amara.
Tatawag tayo ng abogado, sagot ni Don Teddy. May mga lumang kaibigan ako sa legal profession. Ilalaban natin ito sa korte. Hindi nagtagal, nagsimulang magsalita ang ilang mga bisita. Isa sa kanila, si Ginang Marquez, ay tumayo at nagsalita. Don Teddy, ilang taon na akong tumutuloy sa hotel na ito. Malinis, maayos, at maganda ang serbisyo. Kung kakailanganin ng testigo, ako mismo ang magpapatunay na walang masama sa operasyon nyo. Makakaasa kayo. Dagdag ng isang binatang negosyante na madalas mag-meeting sa conference room ng hotel. Hindi lang ito isang hotel para sa amin. Ito'y tahanan sa tuwing may mga kliyente kami dito sa Tagaytay. Sasama ako sa inyo sa pagharap sa anumang inspeksyon. Nabuhayan ng loob si Amara. Napagtanto niyang hindi sila nag-iisa. Ang mga bisita mismo, ang mga taong bumabalik at nagtitiwala sa kanila, ang kanilang magiging pinakamalakas na depensa. Sa sumunod na mga araw, habang inihahanda ni na Don Teddy at ng kanyang abogado ang kanilang kaso, dumagsa ang suporta mula sa mga dating bisita at lokal na residente. Maraming sumulat ng mga liham ng rekomendasyon, may mga pumirma ng petisyon, at may mga nagbigay ng testimonya upang patunayang maayos ang pamamalakad sa hotel. Nang dumating ang araw ng pagdinig, hindi inasahan ni na Claudia at Lauro na ganoon ang magiging resulta. Mismong mga dating bisita ng hotel, mga local artists na tumutulong sa art corner, at ilang empleyado ng City Health Office ang nagpatunay na malinis at legal ang operasyon ng Visconde Grand Hotel. Matapos suriin ang mga dokumentong dala ng inspektor, napatunayan ng korte na ang mga iyon ay peke at hindi rehistrado sa opisyal na record ng lungsod. Lumabas si Don Teddy sa korte na may ngiti. Sinabi ko na sa inyo, bulong niya kay Amara habang hawak ang kanyang tungkod. Hindi man madali, pero palaging nasa tama ang mananalo. Naging panibagong aral ito para kay Don Teddy. Sa kabila ng edad at kahirapan, pinili niyang ipaglaban ang tama. At sa kabila ng mga balakid na hinarap ng hotel, patuloy ang pagdagsa ng mga bisita, hindi dahil sa magarbong promosyon, kundi dahil sa tunay na malasakit at dedikasyon ng mga taong nasa likod nito. Isang araw, habang tahimik na nagpapahinga si Don Teddy sa veranda ng Visconde Grand Hotel, dumating si Amara bitbit ang isang sobre. Don Teddy, tawag niya habang inaabot ito. May liham po para sa inyo. Dumating kaninang umaga. Kinuha ito ni Don Teddy at bahagyang nagtaka. Ang handwriting sa labas ng sobre ay pamilyar. Isang sulat kamay na minsan na niyang nakita, ngunit matagal nang nawala sa kanyang buhay. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Sa loob ng liham, naroon ang pirma ng isang tao mula sa kanyang nakaraan. Si Attorney Victor Reyes, dating abogado ng kanyang hotel empire at matagal na niyang kaibigan. Habang binabasa ang liham, tumigil si Don Teddy at tumitig sa kawalan. Tila hindi siya makapaniwala sa impormasyong nakalagay doon. Lumang mga dokumento ang ipinadala ni Attorney Reyes, mga papeles na nagdetalye ng pagmamay-ari ng shares ng kanyang kumpanya. At ayon sa mga papeles, ang ilang bahagi ng shares na sinasabing hawak ni Claudia ay hindi legal na naipasa sa kanya. Amara, tawag niya nang makabawi mula sa pagkagulat. Pakitawag si Mang Bert, gusto kong makita siya agad. Pagkarating ni Mang Bert, binanggit ni Don Teddy ang natuklasan. Bert, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Hindi legal ang pag-aari ni Claudia ng mga shares. Hindi pala sa kanya dapat iyon mula pa noong una. Talaga po? Tanong ni Mang Bert, naguguluhan ngunit halatang nagagalak. Ibig sabihin, may laban po tayo? Oo, sagot ni Don Teddy. At ito ang gagamitin natin para matigil na ang mga ginagawa ni Claudia. Hindi na siya pwedeng makialam sa hotel na ito. Kinabukasan, nagtungo si Don Teddy sa Maynila upang makipagkita kay Attorney Reyes. Sa isang maliit na opisina sa gilid ng lungsod, nagharap sila ng kanyang lumang kaibigan. Matanda na rin si Victor, ngunit nandoon pa rin ang matalas na isip at tapang na dati niyang hinangaan. Teddy, simula ni Victor, alam kong matagal na nating hindi na pag-uusapan ito. Pero noong narinig kong nagkakaproblema ka sa hotel,
Alam kong panahon na para ilabas ko ang mga papeles na ito. Salamat, Victor, sagot ni Don Teddy habang mahigpit na hinawakan ang balikat ng kaibigan. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa tulong mo. Mahalaga ang alaala ng hotel na iyon, Teddy, sabi ni Victor. Alam kong itinayo mo iyon hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil kay Helen. At kung may mga tao mang gustong sirain ang lugar na iyon para lang sa pera, dapat lang na ipaglaban mo ito. Pagbalik sa Tagaytay, agad na tinawag ni Don Teddy si Amara. Amara, kailangan kong sabihin ito sa'yo dahil malaki ang naging bahagi mo dito. Natuklasan kong walang karapatan si Claudia na angkinin ang shares na sinasabi niyang kanya. At alam ko rin ngayon kung sino ang nasa likod ng mga ginagawang problema sa hotel. Napakunot noo si Amara. Sino po, Don Teddy? Si Lauro, sagot niya. May relasyon siya kay Claudia. Matagal na nila itong pinaplano. Ginamit nila ang kanilang koneksyon para pilitin akong ibenta ang hotel. Natahimik si Amara, ngunit halata ang galit sa kanyang mga mata. Ano po ang balak ninyong gawin? Haharapin ko sila, tugon ni Don Teddy. Ngayon na may ebidensya na tayo, gagamitin ko ang mga ito upang ipatigil ang anumang pakikialam nila. Hindi nila maaaring basta kunin ang hotel na ito. Sa mga sumunod na araw, naghanda si Don Teddy ng mga legal na dokumento. Tinulungan siya ni Attorney Reyes na magsampa ng mga karampatang kaso upang mapanatili ang kanyang pagmamay-ari sa hotel at mapigilan si Claudia at Lauro sa anumang plano nila. Habang ginagawa nila ito, naramdaman ni Don Teddy ang muling pagbalik ng kanyang lakas. Parang muling nanumbalik ang dating Don Teddy, ang lalaking handang harapin ang kahit anong hamon para sa mahalagang bagay sa kanyang buhay. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Amara sa veranda, napangiti si Don Teddy. Alam mo, Amara, minsan akong nanghina at naisip kong tapusin na lang ito. Pero salamat sa inyo ni Sisi. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas para ipaglaban itong hotel. Kung wala kayo, baka bumigay na ako. Baka. Ngumiti si Amara. Don Teddy, dapat po kayong magpasalamat sa sarili ninyo. Kayo po ang gumawa ng lahat ng ito. At sigurado akong proud si Helen sa ginagawa ninyo ngayon. Napatingin si Don Teddy sa langit. Parang may hinahanap na sagot sa mga bituin. Sana nga, Amara. Sana nga. Sa kabila ng lahat, naramdaman niyang may panibagong liwanag na dumating sa kanyang buhay. Hindi niya man maibalik ang nakaraan, alam niyang may dahilan ang lahat ng ito. At sa bawat hakbang niya upang ipaglaban ang Visconde Grand Hotel, lalo siyang naging tiyak na ito ang tamang gawin. Ang panatilihin ang huling alaala ng kanyang yumaong asawa at ang tahanang kanilang binuo mula sa pagmamahal. Isang gabi, habang tahimik na binabasa ni Don Teddy ang mga lumang dokumento ng hotel, bigla siyang nakaramdam ng pagbigat sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang tumayo ngunit napahawak siya sa gilid ng mesa. Agad siyang tinulungan ni Mang Bert at Amara na noon ay papasok sa opisina upang magdala ng tsaa. Don Teddy, ano pong nangyayari? Tanong ni Amara, bakas sa mukha ang takot. Parang nahihilo ako, sagot ni Don Teddy habang nakaupo. Amara, pakitawag ng doktor. Agad na tumawag si Amara ng ambulansya. Isinugod si Don Teddy sa ospital at doon na kinumpirma ng mga doktor na nagkaroon siya ng mild stroke. Bagamat hindi ito lubhang malubha, kailangan niya ng sapat na pahinga at rehabilitasyon upang makabalik sa dating lakas. Habang nagpapagaling si Don Teddy, nanatili siyang nakahiga sa kama ng ospital. Halos araw-araw siyang dinadalaw ni na Amara at Sisi na laging may dalang mga bulaklak at obra na iginuhit ng bata. Para sa iyo po ito, Don Teddy, sabi ni Amara isang araw habang iniaabot ang isang sketch ni Sisi na nagpapakita ng Visconde Grand Hotel na puno ng buhay. Ngumiti si Don Teddy. Salamat, Amara, pati kay Sisi. Alam kong magiging maayos din ang lahat ng ito. Pero paano na ang hotel? Huwag po kayong mag-alala, sagot ni Amara. May ngiti ngunit puno ng determinasyon. Ako na po ang bahala. Simula noon, si Amara na ang umako ng lahat ng responsibilidad sa hotel.
Mula sa daily operations hanggang sa pagharap sa mga guest complaints, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang sigla ng hotel habang nagpapagaling si Don Teddy. Subalit, sa kabila ng kanyang pagsisikap, napansin niyang unti-unting nababawasan ang mga booking. Wala si Don Teddy upang saluhin ang mga lumang bisita at muling akitin ang kanilang loyal customers. Isang gabi, habang tahimik na nag-iisip sa opisina ni Don Teddy, biglang pumasok si Sisi, bitbit ang isang bagong likhang sining. "Mama, tingnan mo," sabi ni Sisi, itinuturo ang kanyang ginuhit. Ito ay isang malaki at makulay na larawan ng hotel lobby, napapaligiran ng mga tao at puno ng sining sa bawat sulok. Nginitian ni Amara ang kanyang anak, at sa sandaling iyon ay parang nagkaroon siya ng ideya. "Sisi, napakaganda nito. Alam mo, baka ito ang kailangan natin para muling buhayin ang hotel." Kinabukasan, sinimulan ni Amara ang isang social media campaign. Gumamit siya ng kanilang opisyal na Facebook at Instagram page upang i-promote ang mga likhang sining ni Sisi at ng iba pang lokal na artist. Nag-anunsyo siya ng isang fundraiser exhibit na tatawagin nilang Healing Through Art, a Visconde Hotel Initiative. Ang exhibit ay magtatampok ng mga obra ng mga batang may espesyal na pangangailangan, mga local artists mula sa Tagaytay, at iba pang bisita ng hotel na nais mag-ambag ng kanilang sining. Mabilis na kumalat ang balita. Naging usap-usapan ang nasabing exhibit, hindi lamang sa social media, kundi pati na rin sa ilang local news outlets. Marami ang natuwa sa konsepto. Isang fundraising event na hindi lamang makatutulong sa hotel, kundi pati na rin sa mga artist na nangangailangan ng plataporma upang maipakita ang kanilang talento. Sa mismong araw ng exhibit, dinagsa ng tao ang Visconde Grand Hotel. Ang dating tahimik na lobby ay naging puno ng enerhiya at excitement. Naroon ang mga pamilyang may dalang mga anak, mga art enthusiasts mula sa Maynila, at maging ang ilang mga dayuhang turista na nalaman ang tungkol dito sa internet. Ang bawat obra na ibinenta sa exhibit ay may kaukulang porsyento na mapupunta sa pagpapanatili ng hotel at sa mga artist mismo. "Amara," sabi ni Mang Bert, habang pinagmamasdan ang masayang eksena, "hindi ko akalain na aabot sa ganito. Parang hindi na ito ang dating hotel na halos wala ng bisita." "Salamat sa tulong ng lahat," sagot ni Amara. "At salamat kay Sisi. Kung hindi sa kanyang mga gawa, hindi natin ito magagawa." Lalo pang lumaki ang pangalan ng Visconde Grand Hotel bilang isang healing place. Hindi na lamang ito lugar para matulog o magbakasyon. Ito'y naging isang sentro ng sining, kultura, at malasakit. Sa bawat bagong exhibit, sa bawat bagong pamilyang pumapasok sa pintuan, at sa bawat bagong obra na nabibenta, lalong naging matatag ang reputasyon ng hotel. Sa ospital, naririnig ni Don Teddy ang mga balita mula sa kanyang mga kaibigan at sa social media. Isang araw, dinalaw siya ni Amara, dala ang bagong financial report ng hotel. "Don Teddy, tingnan niyo po ito. Tumaas ang revenue natin nitong nakaraang buwan. Hindi na natin kailangang mag-alala sa gastusin." Ngumiti si Don Teddy habang binabasa ang ulat. "Amara, ipinagmamalaki kita. Kung si Helen ay narito pa, tiyak na proud siya sa ginagawa mo. Salamat, Amara. At kay Sisi, kayo ang tunay na bumuhay sa hotel na ito." Sa kabila ng kanyang edad at kalagayan, naramdaman ni Don Teddy na unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. At habang binabasa ang report, nakita niya ang larawan ng exhibit sa isang brochure, mga ngiti ng mga bata, mga obra na puno ng kulay, at isang lobby na puno ng sigla. Sa kanyang puso, alam niyang ang Visconde Grand Hotel ay hindi na lamang isang negosyo o alaala ng nakaraan. Ito'y naging tahanan ng pag-asa at bagong simula, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng pumapasok dito. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas tahimik ang takbo ng buhay sa Visconde Grand Hotel. Nagbalik na si Don Teddy sa hotel mula sa ospital, bagamat kinakailangan pa rin niyang magpahinga ng madalas. Nakaupo siya sa kanyang paboritong upuan sa lobby, pinapanood ang mga bisita at empleyado na tila nagiging mas buhay sa bawat araw. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan,
Naramdaman niya ang katahimikan sa kanyang puso. Ngunit higit pa sa katahimikang iyon, may isang bagong kislap ng kasiyahan na hindi niya inasahan. Isang umaga, habang nagkakape si Don Teddy sa veranda, lumapit si Sisi. Bitbit niya ang isa sa kanyang mga paboritong laruan, isang maliit na stuffed toy na madalas niyang nilalaro sa mga maliliit na sulok ng hotel. Nang mapansin ni Don Teddy ang bata, ngumiti siya. "Magandang umaga, Sisi," bati niya. Tulad ng dati, ngumiti lang si Sisi, ngunit sa pagkakataong ito, sumagot siya, bagamat mahina. Teddy." Natigilan si Don Teddy. "Ano yon, Sisi? Anong sinabi mo?" Di, ulit ni Sisi, mas malinaw na ngayon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagsisikap na mabigkas ang salita. Para kay Don Teddy, ang maiksing salitang iyon ay parang musika sa kanyang pandinig. Hindi niya napigilan ang ngiti na pumatak ang luha sa kanyang mga mata. "Sisi, anak, sinabi mo yan?" Tumango si Sisi at sa unang pagkakataon, tumawa siya ng mahina. Si Amara, na nasa malapit at narinig ang usapan, agad na lumapit. "Don Teddy, sinabi niya ang pangalan niyo." Sigaw niya, hindi maitatago ang saya. "Ito na yata ang pinakamasayang araw ko," sagot ni Don Teddy, pinipigil ang pagluha. "Salamat, Sisi. Salamat." Ang pagbigkas na iyon ang naging simula ng mas maganda pang pagbabago sa buhay ni Sisi. Unti-unti, natututo siyang magsalita ng paunti-unti, bagamat hindi pa rin ganap. Dahil dito, mas naging determinadong tulungan siya ni Amara sa bawat hakbang ng kanyang pag-unlad. Sa kabila ng mga dating paghihirap, napatunayan nilang walang imposible sa pagmamahal at tiyaga. Sa gitna ng mga tagumpay na ito, nakatanggap ng balita si Amara mula sa isang kilalang foundation. Nakita nila ang kanyang mga post online tungkol sa sining at education programs na ginagawa niya kasama si Sisi. Dahil dito, inalok siya ng isang scholarship sa isang prestihiyosong unibersidad na dalubhasa sa special education. "Ito na siguro ang pagkakataon na hinihintay ko," sabi ni Amara kay Don Teddy nang sabihin niya ang balita. "Sa wakas, matututo ako ng mga mas makabago at epektibong paraan para tulungan si Sisi at ang iba pang mga bata." "Napakagandang balita, Amara," sabi ni Don Teddy, nakangiti. "Alam ko kung gaano kahalaga ito sa'yo at sa anak mo. At kung anuman ang matutunan mo roon, alam kong maibabahagi mo rin dito sa hotel." Sa tulong ng scholarship, nagsimula si Amara ng mga maliliit na workshops sa hotel para sa mga batang may special needs. Tuwing Sabado, nagtitipon sa lobby ang mga bata at kanilang magulang. May mga drawing sessions, music therapy, at storytelling activities. Kasama ni Amara ang ilang volunteer artist na dati na ring tumutulong sa kanila, at si Sisi mismo ay naging inspirasyon sa mga bata. Unti-unti, naging regular na bahagi ng hotel ang mga programang ito. Ang dating lobby na puno lamang ng mga customer ay napuno rin ng mga masayang tawa ng mga bata. Habang tumatagal, mas napansin ng mga magulang at mga bisita ang presensya ni Don Teddy. Hindi na lamang siya ang may-ari ng hotel. Naging isa na siyang honorary grandfather sa lahat ng bata sa programa. Madalas siyang nakaupo sa isang gilid ng lobby, nanonood habang binibigyan ng music lessons ang mga bata o habang nagpapakita si Sisi ng kanyang bagong likhang sining. Sa bawat pagkakataon, hindi niya mapigilang ngumiti. "Don Teddy," sabi ng isang nanay matapos ang isang workshop, "ang laki po ng naitulong ng programa ninyo. Napakalaking bagay na may lugar kaming mapupuntahan kung saan tanggap at maaalagaan ang mga anak namin." "Walang anuman," sagot ni Don Teddy. "Basta't alam kong may natutulungan kami dito, masaya na ako." Ang kwento ng Visconde Grand Hotel ay lumaganap na parang apoy. Naging tanyag ito sa social media, sa mga news feature, at maging sa ilang documentary programs. Ang dating tahimik na hotel sa Tagaytay ay ngayon ay kinikilala na bilang isang modelo ng isang healing place, hindi lamang para sa mga turista, kundi para rin sa mga pamilya na naghahanap ng pag-asa at pagkalinga.
Mula sa isang simpleng pananatili ni na Amara at Sisi, mula sa simpleng bulaklak na inayos sa lobby, at mula sa ilang obra ng sining, naging simbolo ng pagbabago ang hotel na ito. Sa bawat bata na natututo, sa bawat magulang na nakatatanggap ng suporta, at sa bawat bagong salitang binibigkas ni Sisi, napatunayan nila na ang pagmamahal, malasakit, at determinasyon ay may kapangyarihang magdala ng tunay na pagbabago. Sa kalagitnaan ng isang malamig na umaga sa Tagaytay, biglang dumating ang isang bisita na hindi inaasahan ni Don Teddy. Habang tahimik siyang nagbabasa sa veranda, dumating si Mang Bert, dala ang isang mabigat na balita. "Don Teddy, may bisita po kayo, si Claudia." Natigilan si Don Teddy. Hindi niya inasahan ang pagbabalik ng dating anak-anakan na minsan nang nagtangkang agawin ang hotel. Tumayo siya, mabagal ngunit may dignidad, at nagtungo sa lobby. Sa pagdating niya, naroon si Claudia. Mukhang malaki ang pinagbago. Wala na ang dating magarbo niyang pananamit, wala na ang mataas na postura. Sa halip, tila pagod at sugatan ang kanyang mga mata. Hindi na siya ang dating Claudia na puno ng yabang at ambisyon. "Claudia," malamig na bati ni Don Teddy. "Anong ginagawa mo rito?" Nagkibit balikat si Claudia, halatang nahihirapan sa pagtanggap ng kanyang pagkakamali. "Don Teddy, gusto ko lang pong humingi ng tawad. Alam kong marami akong nagawang masama. Sinubukan kong sirain ang hotel, pinahirapan ko kayo, at nagtangka pa akong agawin ang pagmamay-ari ninyo. Pero ngayon, wala na ako." Napakunot ang noo ni Don Teddy. "Anong ibig mong sabihin?" Si Lauro, simula ni Claudia habang yumuko, halatang nahihiya. Niloko niya ako. Kinuha niya ang pera ko, iniwan ako, at ngayon wala na akong kahit ano. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kaya po ako nandito, humihingi ng tawad. Sana po, kahit papaano, mapatawad niyo ako." Tahimik si Don Teddy. Kita sa kanyang mukha ang halo-halong damdamin, galit, pagkadismaya, at kahit konting awa. Ngunit hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, tumalikod siya at muling bumalik sa veranda. Naiwang nakatayo si Claudia, tila naghihintay ng hatol mula sa taong minsan niyang pinagtaksilan. Habang sinusubukang ayusin ni Claudia ang kanyang iniwang reputasyon, si Amara naman ay napaisip. "Don Teddy," simula niya isang gabi habang nag-uusap sila sa opisina. "Sa tingin niyo ba, karapat-dapat siyang patawarin?" Tumingin si Don Teddy sa kanya. Medyo seryoso ang ekspresyon. "Amara, hindi ko alam. Hindi madaling kalimutan ang mga ginawa niya. Hindi siya nagdalawang isip na sirain ang hotel at ang lahat ng itinayo namin ni Helen. At ngayon, babalik siya, humihingi ng tawad?" "Alam ko pong mahirap, Don Teddy," sagot ni Amara. "Pero iniisip ko si Sisi. Kung gusto nating ituro sa kanya ang kahalagahan ng pagpapatawad, paano natin magagawa iyon kung hindi natin kayang magpatawad sa iba?" Napaisip si Don Teddy. Alam niyang tama si Amara. Minsan nang itinuro sa kanya ni Helen ang kahalagahan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At bagamat mabigat sa kalooban, naisip niyang baka ito na ang pagkakataong ipakita kay Sisi kung ano ang ibig sabihin ng tunay na malasakit at pagpapatawad. "Amara," sabi ni Don Teddy matapos ang mahabang katahimikan, "bigyan natin siya ng pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin ay makakalimutan na ang lahat. Kailangang patunayan niya na nagbago na siya." Kinaumagahan, tinawag ni Don Teddy si Claudia. "Claudia," simula niya habang nakatayo sa harap ng opisina. "Makinig ka. Hindi ko sasabihing madali itong magiging para sa ating dalawa. Pero dahil sa payo ni Amara, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Dito ka na muna. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong patunayan ang pagbabago mo. Hindi na kita babayaran bilang empleyado, pero maaari kang tumulong sa mga community programs ng hotel. At kung makita naming talagang tapat ang iyong intensyon, baka sakaling magtiwala kami muli." Napaiyak si Claudia sa narinig. Hindi niya inasahan ang ganitong pagtanggap, lalo na't alam niyang hindi siya karapat-dapat dito. "Maraming salamat po, Don Teddy. Pangako, gagawin ko po ang lahat para makabawi." Simula noon, unti-unting natutong magpakumbaba si Claudia.
Sa halip na magreklamo, tahimik niyang tinulungan si Amara sa mga workshops. Isa siya sa nag-aayos ng mga materials para sa mga batang may special needs. Nakikitang abala sa pag-aasikaso ng mga bisita, at kahit sa simpleng paglilinis ng paligid, ginawa niya ito ng may dedikasyon. Hindi man ito madali, natutunan niyang mas mahalaga ang pagtulong kaysa sa personal na interes. Lumipas ang ilang buwan, at dahan-dahang nabuo muli ang tiwala sa kanya. Hindi lamang sina Amara at Don Teddy ang nakapansin ng kanyang pagbabago. Maging ang mga bisita at mga magulang ng mga batang kasama sa programa ay nagkaroon ng bagong respeto para sa kanya. Don Teddy, sabi ni Claudia isang araw, habang magkasama silang nag-aayos ng mga bulaklak sa lobby. Alam kong matagal bago mabuo ulit ang tiwala niyo sa akin. Pero gusto kong malaman niyo na nagpapasalamat ako. Kung hindi ninyo ako binigyan ng pagkakataon, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Tumingin si Don Teddy sa kanya. Bagamat hindi pa rin siya ganoong ka-friendly, naroon ang unti-unting pagbibigay ng tiwala. Tandaan mo, Claudia, sabi niya, hindi ito tungkol sa pagbabayad ng utang. Ito'y tungkol sa pagpapakita na kaya mong maging mas mabuti. At sa nakikita ko, nagsisimula ka ng magbago. Sa huling pagkakataon, tumingin si Claudia sa paligid ng Visconde Grand Hotel. Ang lugar na minsan niyang sinubukang kunin, ngunit ngayon ay naging sentro ng kanyang pagbabagong buhay. Hindi niya man maibalik ang nakaraan, alam niyang sa pagkakataong ito, tama na ang kanyang ginagawa. Isang malamig na umaga sa Tagaytay, na may banayad na simoy ng hangin, na tila nagdadala ng mga alaala ng nakaraan, naghahanda ang buong staff ng Visconde Grand Hotel para sa isang espesyal na araw. Sa bawat sulok ng lobby, makikita ang mga bulaklak na maingat na inayos ni Sisi at ang mga obra ng mga batang natulungan ng kanilang art program. Ang lobby ay buhay na buhay, puno ng mga tao, mga dati at bagong bisita, mga lokal na residente, at pati na rin ang ilang mga opisyal mula sa lungsod. Ito ang ika-75 kaarawan ni Don Teddy Visconde. Dumating si Amara sa veranda kung saan nakaupo si Don Teddy, nakatanaw sa tanawin ng mga bundok sa di kalayuan. Sa kabila ng kanyang edad, makikita pa rin ang dignidad at katahimikan sa kanyang pagkakaupo. Bitbit ni Amara ang isang maliit na kahon na may ribbon, ngunit bago pa niya maabot si Don Teddy, ngumiti ito at nagsalita. Hindi ko kailangan ng mga regalo, Amara. Ikaw at si Sisi ang pinakamahalagang regalong natanggap ko sa buhay ko. Don Teddy, hindi naman po ito regalo, sagot ni Amara. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng ibinigay ninyo sa amin. Kung wala kayo, hindi ko alam kung nasaan kami ngayon. Tumango si Don Teddy at sinimulang tumayo. Halika na, maraming naghihintay sa lobby. Pagpasok nila sa lobby, sinalubong sila ng palakpakan. Naroon si Sisi, nakaayos, at may hawak na bulaklak na iniabot niya kay Don Teddy. Happy birthday, Teddy, sabi ni Sisi, bagamat medyo mahina at may kaunting pag-alangan. Sa bawat pagkakataon na maririnig ni Don Teddy ang boses ng bata, hindi niya mapigilang mapaluha. Hinawakan niya ang kamay ni Sisi at ngumiti. Salamat, Sisi. Mahal na mahal kita. Sa gitna ng selebrasyon, may oras na lumapit si Claudia at inabot kay Don Teddy ang isang liham mula sa mayor ng Tagaytay. Sa liham, ginagawaran siya ng parangal bilang puso ng Tagaytay dahil sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa komunidad. Hindi lamang dahil sa muling pagbangon ng Visconde Grand Hotel, kundi dahil din sa kanyang dedikasyon na tulungan ang mga batang may special needs at mga lokal na artist na nangangailangan ng plataporma upang maipakita ang kanilang talento. Habang binabasa ni Don Teddy ang liham, napangiti siya. Puso ng Tagaytay. Hindi ko naman akalain na darating pa ang araw na magiging ganito ang hotel. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Ito'y tungkol na sa mga buhay na nabago natin. At lahat ng iyon, Amara, ay dahil sa inyo. Don Teddy, sagot ni Amara. Lahat ng ito'y dahil din sa inyong malasakit at tiwala sa amin. Kayo po ang naging inspirasyon namin. Tumayo si Don Teddy sa harap ng lahat. Hindi man siya sanay magsalita sa maraming tao sa ganitong personal na okasyon. Naramdaman niyang ito
na ang tamang panahon. Sa mga nakaraang taon, maraming pagbabago ang nangyari sa Visconde Grand Hotel. Mula sa mga simpleng bulaklak na inayos ni Sisi, sa mga sining na inilagay ni Amara, at sa lahat ng mga taong tumulong sa amin, natutunan kong hindi kailanman huli ang lahat para magbagong buhay. Itinayo ko ang hotel na ito bilang alaala ng aking yumaong asawa, si Helen. Ngayon, alam kong mas magiging masaya siya dahil sa panibagong layunin nito, ang magbigay ng tahanan sa mga nangangailangan ng pagkalinga. Tumigil siya sandali at saka ipinahayag ang isang mahalagang desisyon. Ngayong araw, gusto kong i-anunsyo na mula ngayon, si Amara ang magiging bagong tagapamahala ng hotel. Kilala niyo na siya. Siya ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano muling magbigay ng pag-asa. At si Sisi, tiningnan niya ang bata na nakatayo malapit kay Amara. Si Sisi ang dahilan kung bakit nanatili akong lumalaban. Bilang pasasalamat, itinatayo ko ang isang trust fund na nakapangalan sa kanya. Gagamitin ito para sa kanyang edukasyon at kinabukasan at para sa mga susunod na proyektong makakatulong sa mga bata na tulad niya. Napuno ng palakpakan at sigawan ng pagbati ang lobby. Si Amara ay napatakip ng bibig sa gulat at saya. Don Teddy, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hindi mo na kailangang magsalita, Amara. Ang mga ginagawa mo na ang nagsasalita para sa'yo. Nararapat lamang na ikaw ang mamahala. Panahon na upang ang hotel na ito ay muling makilala, hindi bilang alaala lamang ng nakaraan, kundi bilang simbolo ng pagbabago at pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, opisyal nang pinalitan ang signage ng Visconde Grand Hotel. Sa gitna ng veranda, sa ibabaw ng pangunahing pinto, makikita ang bagong pangalan, Hotel Amara. Tuwing umaga, bago pumasok sa lobby, palaging tumitigil si Don Teddy at tinitingnan ang signage. Minsan, hindi niya mapigilang maluha. Para sa kanya, ang mga letrang iyon ay hindi lamang pangalan. Isa itong patunay na ang pagmamahal, tiwala, at pagpapatawad ay may kakayahang bumuo ng isang mas magandang mundo. Isang lugar na hindi lamang tahanan ng mga bisita, kundi ng bawat pusong natututo muling magmahal at umasa. Lumipas ang mga taon, at ang Visconde Grand Hotel, na ngayon ay kilala na bilang Hotel Amara, ay nagpatuloy sa pagiging isang tahimik na kanlungan para sa mga bisitang naghahanap ng kapayapaan at inspirasyon. Ang dating kislap ng komersyo at ambisyosong negosyo ay napalitan ng isang mas malalim na layunin, ang pagiging tahanan ng pagmamahal at kabutihang panlipunan. Si Amara, mula sa isang simpleng ina na naghahanap ng masisilungan, ay naging kilalang tagapagsalita sa larangan ng edukasyon at autism awareness. Madalas siyang naimbitahan sa mga seminar at conference upang ibahagi ang kanyang kwento, kung paano, sa kabila ng mga hamon, ay natutunan niyang bigyan ng boses ang mga bata tulad ng kanyang anak na si Sisi. Sa bawat pagdalo niya sa mga pagtitipon, laging bukang bibig niya ang mga aral na natutunan niya mula kay Don Teddy at sa kanilang simpleng simula sa Hotel Amara. Sa kabilang banda, si Sisi, na noon ay halos hindi makapagsalita, ay ngayon ay isang tanyag na child artist. Ang kanyang mga obra ay tumatak na sa maraming puso, hindi lang dahil sa kagandahan ng kanyang sining, kundi dahil sa kanyang mensahe. Isa siyang masigasig na tagapagtaguyod ng autism awareness, na tumutulong upang maipakita sa mundo na ang mga tulad niya ay may kakayahang makapagbigay ng inspirasyon. Sa bawat drawing, bawat painting, at bawat piraso ng sining na kanyang ginagawa, ay parang sinasabing, may lugar kami sa mundo. Isang hapon, habang abala si Amara sa pagsusulat ng kanyang talumpati para sa isang darating na conference, pumasok si Sisi sa opisina, bitbit ang kanyang pinakabagong likhang sining. Mama, tawag niya, inaabot ang canvas. Ginawa ko ito kanina habang nakaupo kami ni Teddy. Kinuha ni Amara ang artwork at napangiti. Isa itong larawan ng isang veranda, ang veranda ng hotel, na may 3 tao na nakaupo at nakatanaw sa paglubog ng araw. Ang ganda, anak. Sigurado akong magugustuhan ito ni Teddy, sabi niya.
Nagustuhan niya na, sagot ni Sisi, nakangiti. Pinakita ko na po sa kanya. Sa lobby ng hotel, naroon si Don Teddy, nakaupo sa kanyang wheelchair, masaya ngunit tahimik na pinapanood ang mga bisitang dumarating. Ang bawat ngiti ng isang bata, ang bawat kwento ng magulang, at ang bawat bagong artwork ni Sisi ay nagbibigay ng bagong sigla sa kanya. Bagamat hindi na siya makalakad ng maayos, nanatili ang kanyang presensya bilang haligi ng hotel. Ang lobby na minsang napuno ng ingay ng negosyo ay ngayoy tahimik ngunit puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa bawat araw na ginugugol niya sa lugar na iyon, parang binibigyan siya ng pagkakataon upang makita ang bunga ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Don Teddy, bati ni Amara habang nilalapitan siya. Ang dami pong bisita ngayon. Dumagsa ang mga magulang na nais marinig si Sisi sa kanyang talk mamaya. Talaga? Tanong ni Don Teddy, nangingiti. Ang ating maliit na artista ay naging isang malaking inspirasyon na pala. Opo, at malaking parte po kayo doon, sabi ni Amara. Kung hindi nyo kami tinulungan noon, wala kami sa lugar na ito ngayon. Huminga ng malalim si Don Teddy at tinitigan si Amara. Alam mo, Amara, minsan naiisip ko na sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ko noon, nagawa kong maibalik ang tamang layunin sa hotel na ito. At sa tulong niyo ni Sisi, nalaman ko kung ano talaga ang mahalaga. Salamat po, Don Teddy. Pero sa tingin ko, ito po ang tamang paraan ng hotel na ito para magpasalamat din sa inyo. Dahil sa malasakit ninyo, nagkaroon kami ng bagong simula. Sagot ni Amara. Isang hapon, habang papalapit ang paglubog ng araw, sinamahan ni na Amara at Sisi si Don Teddy sa veranda. Tahimik silang nakaupo, nakatanaw sa liwanag na unti-unting nagiging kahel sa kalangitan. Si Sisi, na may hawak na sketchpad, ay nagsisimulang gumuhit. Si Amara, na hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, ay nakatanaw sa malayo, tahimik na pinagninilayan ang lahat ng kanilang napagdaanan. Teddy, mahinang tawag ni Sisi, napatingin kay Don Teddy. Salamat. Napatingin si Don Teddy sa bata at ngumiti. Hindi ko na kailangan ng iba pang regalo, Sisi. Kayo na ni Amara ang pinakamagandang regalo ng buhay ko. Sa kanilang tatlo, si Don Teddy, Amara, at Sisi, walang kailangang sabihin pa. Ang kanilang katahimikan ay puno ng pag-unawa at malasakit. Sa likod ng mga taon ng pagsubok, sa kabila ng lahat ng dagok na hinarap nila, natagpuan nila ang isang pamilya. Hindi man sila magkadugo, ang pagmamalasakit at pagtutulungan ang nagdala sa kanila sa puntong ito. Habang lumulubog ang araw, tila simbolo ito ng pagtatapos ng isang mahabang kwento. Ngunit higit pa roon, ito ay isang paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Sa veranda ng Hotel Amara, makikita ang tatlong tao na nagbuklod sa kabila ng lahat ng pagkakaiba. Sa kanilang pagtingin sa kalangitan, tila tahimik nilang ipinagdarasal ang isa't isa, umaasang magpapatuloy ang kapayapaan, pagmamahal, at pag-asa sa lugar na kanilang itinuring na tahanan.